Mga Hmm. kabombo, wag na nating patagalin, Bombo Kim, kasi pag-uusapan natin ngayon, yun ngang pagpapatigil dito sa 85 pesos na additional wage sa NCR. Na yun nga, marami ang mga nagalit, marami ang mga nadismaya dahil yun nga, sabi, pera na, Oo. naging ano pa, Bato pa. naging bato pa. Yun yung sabi ng iba. And maraming mga politiko talaga, mga kongresista, yung Mhm. nadismaya dito kasi parang pinaasa yung ating mga manggagawa. Manggagawa. Pero alamin natin yung legalidad Yan. sa bagay po na yan, mga kabombo. Ano, sige, on the line, kapiling na po natin sa linya ng ating komunikasyon ng ating pong bisita, si Attorney Clarence Joseph M. Ronquillo, isa pong trial lawyer dyan po sa Ronquillo Law Office. Magandang umaga po, Attorney. Isang maulan po na umaga dito sa Naga in Sacam Sur. And hopefully dyan po sa inyo, Attorney, maayos yung panahon. Welcome po muli sa aming program, Attorney. Bati muna kayo sa amin pong mga listeners, viewers. Good morning po. Once again, thank you po sa invitation po para sa opportunity po na makapagbigay po ng explanation sa mga bagay-bagay po. Okay. So ito nga, Attorney, pag-usapan po natin. Una, Attorney, makuha ko muna ang inyong reaksyon. Ano po ang reaksyon ninyo, Attorney? Doon nga po sa pinatigil na 85 pesos na additional wage sa NCR. Yung iba nadismaya, yung iba nangamba, yung iba nagalit. Kayo, Attorney, kumusta po ang inyong reaction regarding dito? Personally po, ako po ay nadismaya po sa pangyayaring ito. Kasi alam naman natin po ang sitwasyon ng hirap ng buhay po. At malaki po na epekto po nito sa mga, kahit na po ba sabihin barya lang po yung dinadagdag sa minimum wage, malaking bagay na rin po yung kahit paano po para maibsan po ang hirap ng buhay. Opo, yun. So, pare-parehas pala tayo talaga, Attorney. Talagang nakakadismaya yung ganitong mga pangyayari. Pero, Attorney, ito, pag-usapan natin yung legality dito sa bagay na ito. Mula sa pananaw, Attorney, ng pangkalahatang proseso sa hukuman or sa korte, ano-ano ba, Attorney, yung mga legal na pamantayan at requirement bago makapag-file at makakuha po ng TRO ang isang petitioner laban po sa isang wage order kung meron man, Attorney? Unang-una po, nais ko pong klaruhin na ito pong pagkuha po ng TRO is hindi po to sakop po ng wage order. Ang i-discuss ko po ngayon ay yung grounds po para makapag-issue po ng TRO, not necessarily po regarding sa wage order. So in general po, para po ma-issue ng court, mag-issue ang court ng TRO, ito po yung mga grounds na kailangan patunayan. Una po, dapat ay merong clear and unmistakable right po yung applicant. Pangalawa po, merong actual threat of violation of that right. Pangatlo po, ay yung pangangailangan urgent necessity po na kailangan i-address po. Pang-apat po, yung tinatawag na irreparable injury. Something na kahit bayaran, hindi na maibabalik, or something na pag nangyari na, hindi na po mako-compensate or hindi na maibabalik kumbaga na injured na. Panglima po is yung preservation of the status quo, and yung pang-anim po is wala nang ibang remedyo. There's no other plain, speedy, and adequate remedy. Again po, ito po ay ang grounds po for issuance of a TRO na hindi po applicable sa isang wage order. Okay po. Very well said, Attorney. And dito, Attorney, ito tanong ito ng nakararami and even yung ibang mga kongresista, Attorney. Sabi kasi, dapat daw hindi nag-serve ng TRO ang korte dito sa additional wage na ito kasi wala silang karapatan, wala silang jurisdiction. Totoo ba yon, Attorney? May jurisdiction ba ang Regional Trial Court na magpalabas ng TRO laban sa utos ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board? O eksklusibo lang ito, Attorney, sa matataas na hukuman tulad ng Court of Appeals o Supreme Court, Attorney? Kung pagbabasihan po natin ang sinabi po ng labor code po natin sa Article 126 po, ang sabi po dito, prohibition against injunctions which the states that no lower court, tribunal, or entity can issue a temporary restraining order or injunction against wage setting proceedings and orders from the National Wages and Productivity Commission or Regional Tripartite Wage. Ang sabi po sa batas, no lower court, tribunal, or entity. So,
may basihan po yung mga sinasabi po ng mga kongresista po natin, lalo na po si Congressman Eli, yung pong party list representative po ng manggagawa, kung naiintindihan po natin kung bakit galit na galit po siya at nagmumura po siya on air dahil nga po sa nangyari po na pag-issue ng injunction. Dahil po sabi po sa batas, malinaw po sabi sa batas bawal po mag-issue ng injunction against po dito. Malinaw po sinasabi ng labor code po natin. Opo, iyon. And dito, attorney, pagdating dyan, ito, maisingit ko lang, attorney, katanungan. Kung ganyan, attorney, ang rule, bawal makialam ang korte, sa tingin nyo, attorney, bakit kaya pinayagan? And si Secretary Tolentino, bakit siya kaya parang iginalang itong desisyon na ito? Di ba dapat kontrahin niya? Tapos, siyempre, abogado si Secretary Tolentino, di ba dapat kontrahin niya yon? Ano kaya sa tingin nyo, attorney, yung dahilan, attorney? Sabi niyo nga po sir, si Secretary Tolentino po ay abogado. Bilang abogado po, kailangan po natin lahat respetuhin po ang desisyon ng korte regardless po kung tayo po ay naniniwala na tama o mali ang naging desisyon. Kasi po, may proseso po tayong kailangan sundin upang questionin po ito. Hindi po tama na porket hindi po pabor sa atin, alam po nating mali, yuyurakan po natin at babastusin po natin ang korte. Bilang abogado po, primarily po, kami po ay opisyalis din po ng korte. Dapat po sa amin po magsisimula na ang paggalang at pagrespeto po at ang pagsunod sa tamang proseso. So, sa tanong niyo kung bakit po ginagalang po ni Secretary Tolentino po ito, dahil po, naiintindihan niya po na may proseso po tayong dapat sundin at hindi po ito basta dadaanin sa marahas at ibang pamamaraan po. Opo, yun. Ngayon, naintindihan na namin, attorney, kasi yun nga yung pinag-uusapan namin dito, attorney, abogado naman si Secretary Tolentino, bakit, di ba dapat bawal ito? Pero ito pala yung dahilan. Pero ito, anyway, maiwa tayo ng topic, attorney, paano naman, attorney, pinatutunayan sa korte yung usapin ng irreparable injury o malubhang pinsala sa panig ng mga kumpanya para ma-justify po yung pagpapalabas ng TRO, attorney? Again po, from the perspective po ng discussion po, ito is not from the wage order application po, but in general po. Kasi sabi ko nga, pwede mag-issue ng injunction ang korte, ang TRO. So ito pong point po na regarding po sa ano nagiging basihan po para magkaroon ng mag-issue ang korte ng TRO in general. Unang-una po, pag sinabing irreparable injury po, something na kahit magbayad, hindi na po mako-compensate ng kahit anong halaga ang injury. Pangalawa po is, yung isang basihan po is pag nangyari itong event na po ito, wala na pong paraan upang mabawi o maibalik sa dati ang sitwasyon. Isang classic example po dito nung panahon po sa NCAA po ng around 2008-2009 season po kung saan involved po dati ang San Beda, kung saan may mga players po na sinuspend ang NCAA noon na huwag paglaro sa isang crucial na laro na championship. Kung saan dumulog po dati ang San Beda sa korte upang mag-grant ng TRO based po sa irreparable injury na napagbigyan po. Kasi nga po, kung nagkataon po na natuloy ang laro na yun at hindi po naglaro yung player, tapos na ang series. So hindi na po may babalik ang dati kahit na po, wala na po bang ibang remedyo na mangyari? Opo, iyon. And dito, attorney, ito maisingit ko ulit, attorney, na katanungan. Kasi itong 85 pesos na ito na additional wage, hinati ito nung July, 60 pesos muna yung yung idadagdag. Yung 25 sa January 2027 supposed to be. Pero dahil nga nagkaroon ito, parang yung sa January hindi na matutuloy. Paano, attorney, yung 60 nung July? Mababawi pa ba yun, attorney, o hindi na yun babawiin, Attorney Clarence? Para po sa akin, hindi na po ito dapat bawiin kasi may vested right na po dito yung mga manggagawa natin. Tandaan po natin, nung panahon pong ibinigay po yung 60 pesos, wala pa pong kahit anong court order po nagsasabi na, teka lang, hinto nyo muna yan kasi may pag-uusapan tayo. So, naibigay na po yan, wala na pong bawian po yan sa mga manggagawa. Kasi nung panahon binigay po yan, wala pa pong any court orders po na umahad lang po. Okay. So ito, attorney, sunod kong katanungan. Siguro last ko na lang, attorney, tanong bago ko ilipat kay Bombo Kim ang pagkakataon naman para makapagtanong po sa inyo.
Dito attorney, meron pa bang ibang ano ba kung ano po yung ibang mga grupo ng manggagawa, may paraan ba attorney o may iba pa bang paraan or remedy para mabawi yung pasya ng Regional Trial Court na ipatigil ang 85 pesos na additional wage, Attorney Clarence? May mga options po sa ilalim po ng batas na maaari pong i-avail po natin. So, depende po yan sa mga respondents po kung anong action po ang gagawin po nila upang ma-question po. Maaari po ang DOLE po mismo ang gumawa ng paraan na questionin po yung order po ng Regional Trial Court na ipapa-take notice po nila yung violation po ng labor code na ito po ang basihan na wala po kayong kagalang-galang na korte, wala po kayong jurisdiction po sa bagay na to. Okay, very well said attorney. Ngayon attorney, ibibigay ko naman kay Bombo Kim ang pagkakataon para magtanong po sa inyo. Bombo Kim? Ayun po, good morning, Attorney Bombo Kim po ulit ito, and welcome back po. Nice to see you again for this program, Attorney. Siguro matanong ko lang po, may mga na-enumerate tayo na grounds to request or petition for a request of temporary restraining order. And how consistent po ba itong pag-grant nitong Pasig RTC dito po sa naging petition nito pong dalawang kumpanya para po ipasuspinde ang dapat po sana ipapatupad na minimum wage hike sa NCR? Maaari siguro po kasi hindi naman po natin nabasa kung ano po yung final po ng ang mga abogado po ng dalawang kumpanya. Pero ibig sabihin po is na pa-justify po nila yung urgency po of the matter na para po mai-request po nila na pahinto po muna. So hindi po ako makapag-comment po regarding po sa kung ano po yung reason nila or naging approach po ng mga abogado po ng dalawang kumpanya. Pero siguro, Attorney, siguro sa iyong legal perspective sa isa pong abogado, although siguro without prejudice or siguro with all due respect to the respectful court of the RTC from Pasig, pero matanong ko lang po, and we know they are aware about the prohibition na dapat po hindi sila magkakaroon jurisdiction sa ganito pong matter. Pero sa tingin niyo po, ano po yung nag-prompt sa kanila to grant such petition, although alam po nila na possibility kumbaga mag-file na ibasura ito or batikusin po ang kanilang desisyon? Maaring grinown po siguro na nung as irreparable injury po na something na kasi we have to look at the factor din po siguro ng perspective po ng mga kumpanyang ito na maaaring talaga hindi sila profitable na hindi nila kaya mag-comply. Na kung magko-comply sila sa wage order na to, may posibilidad po na magsasarado sila, mapipilitan sila magsara dahil po hindi na po profitable at the same time po hindi na po kaya, hindi na po practical na maintain operations. Maaaring yun po siguro ang naging basihan po nung petition po nung dalawang kumpanya kung bakit po maaaring nag-grant ang court po sa sitwasyon na to. Siguro po, Attorney, last question na lang po, no, bago ko po ibalik itong pagtatanong kay Bomboker. Although dapat po daw walang jurisdiction dito ang korte, isa pong lower court o tribunal as per kumbaga laws available to ito pong pinag-uusapan natin, ano po bang dapat gawin specifically ng DOLE? And siguro, or kung hindi man DOLE, ng ating pong mga concerned labor groups para po i-combat or i-contest itong decision. And although sabi po natin hindi dapat makarating sa korte o ang korte ang magkakaroon jurisdiction, meaning to say, dapat pa rin po bang idaan yung petition na i-quash ito pong or baliktadin ang decision sa tinatawag po nating appellant courts? Ito pong TRO naman po is hindi pa naman po to final and executory. Kumbaga, kaya nga po temporary, pansamantala lamang po to. So definitely po, hindi pa po appeal ang tamang remedyo po dito. May mga other remedies po na pwedeng exhaust pero hindi pa po appeal kasi ito po ay TRO pa lamang po. So depende po kung nasan part na po ng proceedings pero definitely po, hindi pa po appeal ang gagamiting option po dito para po questionin po ito. So, meaning to say, pag nag-petition pa rin na attorney, may kakayahan pa po ang Pasig RTC para po i-withdraw yung kanilang naunang decision since hindi pa po siya final and executory?
Ang TRO naman po na in-issue po, usually po, meron lang po itong certain days na enforceability po. After po nung days po na yon at wala naman po development, automatic po, nanilift po yon. Thank you, attorney, po sa mga clarification. With that po, ibabalik ko na po kay Bongbong Kerry yung mga natitira pa pong katanungan. Okay. Balik sa akin, attorney, ito, mga ilang katanungan na lang po, attorney. Balik ako doon, attorney, doon sa 60 pesos. Paano pag binawi yun ng isang employer? Sinuspindi itong 85 pesos na dagdag sahod sa inyo. Sige, yung 60, babawiin ko na. Paano pag ginawa yun, attorney, ng employer? Legal ba yun, attorney, o hindi? Illegal na po yun kasi vested rights na po yun ng empleyado. Pag ginangyari po yun, ang suggestion ko po is dapat po mag-report po ang mga apektadong empleyado po sa DOLE po. Para po malaman po ng DOLE ang ginagawa po nangyayari po. Dahil aminin po natin sa hindi, lagi po disadvantage po ang ating mga manggagawa laban po sa mga kapitalista. Kita nyo naman po, kaya nga po ang purpose po ng labor code is yung trying to balance out po yung pong inequality na yon, na yung pong interest po ng mga kapitalista at interest po ng manggagawa ay binabalanse po ng labor code para po wala naman pong abuses on both sides. Okay, opo, yun. And dito, attorney, paano kung halimbawa yung TRO nag-expire na siya? Siguro mga 20 days, nag-expire na yung TRO. Ano yung parang magiging kasunod doon, attorney, na legal na hakbang? Kusa po ba itong mawawala ng visa o kailangan pa ng utos para sa writ of preliminary injunction, attorney? Ang mangyayari po, pag wala pong binaba pong order ang court, wala po nangyaring injunction, automatically po, nalilift po yun. After nung certain days po ng validity niyan, malilift na po yan. Pero kung bawa po, bago po nag-expire yan, nagbaba na po ang order ang court na nagbaba po ng injunction order po, tuloy-tuloy po yung moratorium po ng in-effect po niyan. Pero in the absence po ng any court order po, after certain days po ng validity po niyan, automatically po nalilift po yan. Opo. And sakali, attorney, na maglabas ng penal na desisyon ang trial court, ano, attorney, yung parang mga prioridad na apila o special civil action? Halimbawa, kung yung certiorari sa ilalim ng Rule 65 na pwedeng idulog ng DOLE o ng mga samahan ng manggagawa sa mas mataas na hukuman, attorney? Ang primarily po muna, ang appeal po at yung Rule 65 po ay mutually exclusive po. Ibig sabihin po, pag hindi ka na makapag-file ng appeal within the proper time po na mag-file ng appeal, hindi niyo po pwedeng gamitin ang Rule 65 para iakyat po yun. Kasi po, hindi po ginagamit ang Rule 65 para po sa lapse period to appeal. So, kung magkakaroon na po ng final decision po ang korte, ang tamang remedyo po dyan ay i-appeal po ang utos sa Court of Appeals po. Po, yun. Very well said, attorney. And dito, attorney, siguro second to the last question na lang, attorney. Sabi ni Representative Eli, ano daw to, attorney? Dahil daw to kaya daw nangyari ito dahil sa mga matataas na opisyal and mga negosyante parang nagkontsabahan. Naniniwala ba kayo doon, attorney? Attorney Clarence? Personally po, hindi po ako naniniwala sa ganung aspeto. Kasi sabi ko naman po sa inyo, laging positive looking po ako. Lagi po akong trying to look at it as a point of view na tinatanggal ko po ang aking personal na opinion at ina-approach ko po palagi dito is systematic approach. Naintindihan ko po yung damdamin ni Kong Eli kasi syempre po, representante po siya ng manggagawa. Talaga po nilalaban niya po ang karapatan ng ating mga manggagawa. Pero hindi ko po pwedeng sabihin na ito po ay may dalang kakontsabahan ng mga kontsabahan sa gobyerno or sa mga private sectors po. Hindi po kasi neutral naman po ang korte. Hindi mo po pwedeng sulsulan ng korte. Neutral po palagi ang mga judges natin. Inaaral po yan ng mga judges natin. Kumbaga, hindi po pwedeng sabihin na may kakontsabahan po. Hindi po pwedeng sabihin na ginamit o nagpagamit po ang hudikatura sa bagay na ito. Okay po. Very well said, attorney. And ito, attorney, bago tayo magtapos sa atin pong interview, siguro ano na lang, attorney, ang may iwan nating mensahe, lalo na sa mga kababayan natin na mga minimum wage earner, kung hindi man dito sa province, sa Metro Manila,
ano yung parang paalala na lang natin sa kanila, attorney, kung sakali man? Kumbaga, saludo po ako sa lahat ng ating manggagawa po na araw-araw po na patas lumalaban at nagbabatak ng buto upang isbang suporta po sa pamilya. Maraming po salamat sa serbisyo niyo po dahil isa po kayo po talaga ang backbone ng ekonomiya po natin. Nakakalungkot man po pero sa hirap po ng buhay, alam naman po natin na minsan po hindi na po sumasapat ang minimum wage po na binababa dahil po hindi po ito nakakasabay sa angkop na gastusin po sa pagtaas po ng mga presyo. Pero salamat po sa serbisyo at sa pagtsatsaga po at sa lahat po ng ginagawang tulong niyo po. Saludo po ako sa inyo.